Hello everyone! I-share ko lang po sa inyo itong aking na-DIY na house painting. Ayan. Katulong ko po dito sa pagdi-DIY ng aming bahay ang aking anak na si Jonel. Ayan. Naglagay lang po ako ng konting design dito sa pinaka-poste. Gumamit ako ng skim coat and pinatuyo siya ng konti at inukit ko siya gamit ang flat screw at level bar para pantay siya. Ayan, gamit ako ng level bar para level. Tapos dito naman sa sa pinakalikod sa may kusina, ginamitan ko siya ng tape dahil lalagyan ko siya ng design din na parang yan, wood style. Tapos yan, liha-liha tayo para dun sa skim coat na motina. Tapos ayan, dito na-coatingan ko na siya. Ayan, bala ko sana dyan nalagyan siya ng guhit na gray, kaya lang parang hindi magandang tignan, parang ambadoy tignan, kaya hindi ko na tinuloy. Bali ang ginawa ko dito naging all white na lang siya. Diba? Ano sa tingin nyo? Tama ba yung desisyon ko? And ayan, may tape. Pag tinanggal ko to, lalagyan ko pa to ng gray. Ayan, yung table na yun, doon ako tumutungtong para maabot ko yun. So, ito yung pinaka-design natin dito. Ayan, katapos ko na magliha. Ayan, namumuti ako. Ayan. Itong part na to, wala pa tong pink. Ito rin yung window, lalagyan ng frame. Bali white yung frame, gray lahat. So, hindi po ganun ka-smooth ang gawa, ang pinakamasilya. Pero at least, na-DIY natin. Nakatipid sa labor. Ayan. Lalo na dito, itong dalawang wall na nasa likod at gilid ay mas magaspang kasi napahiran to ng waterproofing. Yung may cement na boysen, kami lang din na nag-DIY nun kaya magaspang. Yan, ito na lang yung gagawin. Yan yung pillar na yan, saka dalawang wall. Okay. So, ayan. Tapusin na natin to. Pagtitimpla ng skim coat, ayan, inuuna ko yung tubig. Tapos tsaka ko ilalagay skim coat. And iintayin ko na ma-absorb niya yung tubig. Tsaka ko siya hahaluin. Kasi pagka ganyan ang ginawa, yung inintay siya ma-absorb, mas napipino niya yung skim coat. So, ganito yung consistency niya. Ayan, medyo malapot. Pwede na namang mas malapdaw. Nalagyan ko tong sa gilid ng gate, yung kalahati. Hindi pa kasi natutuloy. Hindi. Wait lang. Pag-apply natin, yun lang, itatap-tap lang natin yung skin coat. So, walang perfect application. Mas maganda kung mas magaspang. Tapos, yung mga alsa-alsa na yan, lilihahin yan para maganda. Actually, hindi maganda kasi uneven yung application. Ayan, ganyan lang siya. Tapos, pag natuyo yan, magiging ganito na siya. Ayan, ganyan na siya after. Kasi, guguhitan na siya para magmukhang may mga brick.
Medyo mataas po ito kaya nakatungtong ako sa table. And medyo nalulula pa nga ako. So, ito na po yung kinalabasan ng DIY house painting. Ayan. Hindi man po siya ganun ka-perfect. Para sa amin, perfect na rin to. Kasi nakatipid tayo sa pagdi-DIY. Ayan. Free labor. Ayan nga po pala yung aming perforated na gate. Ayan, yung butas-butas. Kaya dumadaan pa rin ang hangin. Ayan. Tapos ito pa nga po pala yung mga natitirang gamit, pintura, skim coat, kasi yung pinaka-porch namin ay hindi pa tapos. Ito po yung pinaka-side. Ayan, medyo mataas po yan, kaya tumutungtong pa kami. Ito, singawan to ng CR. Ito pa nalilinis. Ayan nga po yung wood effect ng design dito sa may likod. Inisip ko pa nga po na gawing parang brown ng kulay niyan. Kaya lang po, gagastos pa po ako. Kaya white na lang din para terno na rin siya. Siguro pag nagka-budget, makakabili ng pintura. Yun nga po palang last coating nito or finishing ay si Ernie ang gumawa. Kaya siya ang last coat niyang pintura.